tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Eh sabi ko, abangan natin. Pasiuna pa lang yun ha, na napanood nyo yung bali, pinaka-intro ko nun na mayroong sinasabi. Galing ho ito sa YouTube channel ni Coach Oli PH News. Doon ko to kinuha yung reaction niya tungkol nga sa itong nangyari ngayon sa Kongreso na itong si Sandro Marcos pailalim ang tira sa kanyang tiyuhin. So, abangan nyo mamaya yung medyo mahaba-habang clip na kinuha ko doon para malaman nyo na baka sabihin nyo na fake news ako dito. Mayroon nakapag-info kay Coach Oli tungkol doon dito sa planong sisibakin itong si Romualdez at ang papalit sa kanya ay kanyang pamangkin na si Sandro Marcos. Posible ba yun? Napaka-posible mangyari kasi ang Kongreso ngayon hawak ng Marcos si Sandro Marcos, anak ni Bongbong Marcos, pwede siyang papalit doon. Pero para sa akin, sagwa. Kasi panahon dati ni Pangulong Duterte, ito si Pulong Duterte, nung nagkalabo-labo din ang Kongres, parang parang nagkalabuan yata ang ibang mga kasamahan niya sa Kongreso. Nagpresenta siya na tatakbo na rin ako ng pagka-speaker. Kaya lang, hindi yun pumayag si Pangulong Duterte noon. Ito si Sandro Marcos. Pag sinabi niya ito magiging speaker, pwede ito. Kasi sila na may mag-control dyan sa Kongreso Kaya ito ngayon, ang laro dyan sa Kongreso. Ito si Sandro Marcos, tinanggal niya si Zaldico na hindi alam ng kanyang tiyuhin na tatanggalin yon. Yon ang sabi ni Coach Oli. So, nag-privilege speech siya. Pasok ko yung privilege speech niya. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Ngayon, ang nangyari noon, walang nag-object Di automatic, tanggal sa pwesto si Zaldico. Anong sabi doon niya? I remove yung chairmanship ni Zaldico. Remove. Ibig sabihin, tinanggal. Hindi yun sinabi na nag-resign si Zaldico. Ibig sabihin nun, tinanggal niya ni Sandro Marcos. Kaya ito yung nakakatakot nito. Pagka ito si Sandro Marcos gagalaw, tapos ang tatargetin niya yung tiyuhin niya, papalitan sa Congress. Hindi sila na talaga tong pamilya na to maglaban-laban na. Kasi si Sandro Marcos nang himasok na. Si Zaldico, tinanggal niya na. Ibig sabihin yan, mayroon akong vlog nito. Pinilayan ni Sandro Marcos si tiyuhin niya, si Martin Romualdez. So ipasok ko na tong kay Coach Oli na yung sinabi niya. Pero bago po yan, paki-subscribe po itong YouTube channel. Ito po, pag-usapan natin, awayang Sandro at Martin. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico. Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Amy yan Kunwari ganito, kunwari maka-Duterte sila, pero magkakasabwat sila nasa posisyon. It's another acting. Pero kanina po may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Zaldico. Lihiti mo, hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi, ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan. Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos,
At may nagsasabi na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga 1 taon, kalahating nakaraan pa. Anong sabi ko? And it will be my stand until now. Yung mga ganyan, napanood ko na nangyari na yan. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos. Para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM, kaya lang naman nakaupo ito si Martin. Huwag na tayo maglokohan, yan ang totoo. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, ba't hindi tanggalin? Yan ang sinasabi ko, ba't hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Drama. Bakit? Until now nakaupo. Ininsist pa rin ako kausap. Hindi, coach. Tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na talagang may awayan sila kung matatanggal si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng salot na nadulot ni Martin dito sa ating bansa. Saan na na-focus ang ating Congress? Etong 19th Congress, sana na-focus. Hindi na sa trabaho eh. Sa paninira na sa Duterte, pag-iimbestiga ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Pero si Coach Oli, mayroon nakapagsabi sa kanya na mayroon ganun nga na senaryo na pwedeng si Sandro Marcos magiging speaker. Pero ang ano niya is hindi siya naniniwala. Nag-ano lang siya na abangan na lang natin. Pati ako nag-aabang dito. Kasi ang laking istorya to. Ang laking balita to. Si Romualdez nga nito, nung nag-privilege speech si Sandro Marcos pagkatapos niya na in-approve na tanggal na si Saldico sa posisyon, halos magkanda hubo. Yan, slide ko muna yung sa kanya na halos mahubo na. Ayan! Nagkahalos magkahubo sa kanyang pantalon dahil nga dito sa ginawa ni Sandro Marcos na pinavacate niya ang chairman ng House of ayan na naman tayo dito, di naman ako. Basta yung posisyon ni Saldico, wag mo na lang banggitin. Baka pagpilipit na naman ang dila ko dyan, baka sabihin nyo, no, gumagamit na naman ako ng Coca-Cola nito. Yun yung sinasabi niya, na pinavacate niya yung posisyon o yung komite ni Saldico. So totally, tinanggal niya. Malas pa ngayon natin nito, mga kababayan ko, kasi ang pinalit itong si temporaryong pinalit nito si Stella Kimbo ng Marikina. Ay naku, isa pa itong hindi to tinanggal ang buhaya, pinasok din tong bayawak. Parang magkahawig lang din sila mga nangangain ng mga manok eh. Ito si naku naman. Hindi ko na talaga maintindihan tong lakad ngayon sa kaya to nagagalit na to si Sandro Marcos. Magising na lang to si Martin Romualdez. Baka di na siya speaker. Pagbalik ng session nila, baka ang pamangkin niya na magiging speaker. Di naman natin talaga to. Di natin pwede sabihin na imposible yan. Chismis yan. Hindi pwede yun sabihin natin ganun. Kasi hawak nila ang kongreso eh. Kung anong pwede, lalo ngayon, nagkalitsi-litsi ang budget ngayon. Pwede nila yan na gagawin. Sandro Marcos in, Romualdez out. Ito yung history to. Pag magiging ganito to na pamangkin ang nagiging speaker, tapos ang tatay niya naging presidente, ang tindi nito. Ang tindi na tang record nito sa Pilipinas ngayon ha. Kasi ito nga yung speaker ngayon, pinsang buo ni Bongbong Marcos eh. Ito pa kaya magiging anak na yung speaker niya. Magiging speaker Sandro Marcos kaya to susunod na mga araw. Ang dami nag-aabang nito kasi si Saldico nga. Ito yung napaka-controversial sa ating ngayon.
na budget dahil sa ginawa ni Saldico. Ang daming insertion. Pagdating sa BICAM nila, ay ang BICAM, hindi nila tiningnan na maayos. Inaprobahan ni Bongbong Marcos. Sabi niya, line by line ang kanilang budget, pero mayroon nakalusot pa din na insertion, kagaya sa AKAP. Ang AKAP ngayon kasi, sobrang controversial. Ang daming nag-oppose niyan kung bakit may AKAP. Kasi wala yan doon sa General Appropriation, yung sa GAA. Tapos, pinasok na lang to nila dito sa ano. Wala sa plano yan. Kaya in-insert na lang. Matindi ang labanan ngayon sa Kongreso. Dito sa Kongreso muna, diyan naman talaga ang nagsimula ang mga budget, yung mga impeachment nga, hindi pa to umusad. Kasi nga, kinokontrol muna to ni Martin Romualdez. Kahit pasabihin ng Secretary General na si Velasco na nasa opisina niya na ang mga impeachment, na 3 impeachment, hindi niya pwedeng bitawan yan. Pag sinabi ni Martin Romualdez, hindi niya bibitawan yan, hindi ipasa yan sa Office of the sa Speaker. Pag sinabi ni Romualdez, bitawan mo na yan, ipasa mo sa akin yan, tsaka nila bibitawan yan. Pero hanggat walang order, ang speaker niyan, hindi gagalaw yung impeachment dyan. Did on the spot. Ibig ko sabihin niyan, patay agad dyan. Hindi pa nakalabas sa Secretary General, patay na ang impeachment. Wala silang pagbubutuhan dyan. Wala silang titingnan dyan kung anong mga kaso doon sa impeachment na nilalagay. Kasi nasa, nasa Secretary General. Kaya, itong impeachment ngayon, forget na to. Wala na. 2026, sinabi ko na to, malabo. Malabo mangyari. So, hayaan na lang tong si VP Sara nila. Ang ibig kong sabihin nito, hayaan na lang hindi ma-impeach. Pero, may ibang strategy ang mga kalaban ni Inday Sara nito. Gagawa to ng mga kaso. Itong mga kaso niya ngayon do sa DOJ, wala eh. Hindi pa lumabas. Hindi talaga alam kung anong kaso ang ipapasok nila doon sa kanyang pagbabanta ng presidente daw. Doon sa presidente, First Lady at saka dito kay Martin Romualdez. Matindi ang ngayon, ang labanan ngayon ha. Ito yung excited ako nito na magsubaybay nitong mga nangyari ngayon sa Congress kasi nagpasiuna na to si Sandro Marcos. Itong si may natawag nito nila itong si Cyrus ba 'yon? Kamukha nga nito. Ano nangyari ka ngayon, Speaker Romualdez? Pag ikaw ay natanggal nito sa pamangkin mo, bad history ang mga Marcos at saka itong Romualdez. Pustahan pa. Magiging bad history at saka pabor dito sa kabila. Kasi sila mismo ang labo-labo ngayon Sige mga vlogger ng Marcos loyalist, pasok kayo dyan sa nangyari ngayon sa kay Sandro Marcos sa kay Martin Romualdez. Mag-abang-abang kami dyan.